Hi guys, so welcome back na naman po dito sa aming channel, Makoy's Paradise. And ngayong araw ay nandito na naman po tayo sa aming area na kung saan mula sa araw na to ay tatawagin na po natin siyang Double A Integrated Farm. So sa mga nakakaalam po, hindi lang naman po puro manok ang alaga natin dito sa inuumpisahan nating farm or itong binubuo nating farm. Dahil may mga ibang alaga pa naman tayo na ibang uri or klase ng hayop. So mayroon po tayong mga pato and may kambing. Mayroon din naman po tayong tupa at native na baboy. And yung pinakabago natin is yung ating alagang pabo na kung saan ay nag-iisa na lamang siya. So ayun po. Bali mayroon po tayong 6 na klase ng hayop na inalagaan po dito. And besides sa manok lang po natin, 3 breed ng manok po yung inalagaan natin. So meron po tayo dyan na mga native na manok, yung Brahma natin na gusto nating paramihin. And yung pinakabago po natin is itong ating mga panabong na manok. So ito po yung pinaparami natin sa ngayon. And ginawa po natin na yung pangalan niya is Double A Integrated Farm. Dahil nga sa hindi lang po sa pag-aalaga po tayo ng hayop na katuon ngayon, nag-uumpisa na rin po tayong magtanim-tanim. So may dala po ako ditong nyog ngayon na itatanim ko mamaya. And nandun pa po yung ibang seedling natin na hindi natin na itatanim, mga prutas. And yung mga tanim natin, hindi lang po puro prutas. So kailangan din po natin magtanim ng mga Madre de Agua. So para po sa ating mga alagang hayop dahil marami nga tayong alaga. And syempre malunggay pwede po para sa atin and pwede po sa ating mga alagang hayop. So pagka nalinis na po natin itong buong area at naitanim na po natin yung ating mga seedling na prutas, so unti-unti na rin po natin na magtatanim tayo dito ng gulay para magiging productive talaga itong itong ating bagong area. So itong Double A Integrated Farm nga. So sa ngayon, ito po yung ating ginagawa ngayon. Bali maraming kawayan dito. O ayan, meron din doon. And yung mga gamit ng yero, i-recycle natin para mapakinabangan. Dahil talagang nag-umpisa na po tayo na gawan ng sariling pabahay itong ating mga alagang pato. Para naman mas maka-focus tayo sa kanilang pagbe-breeding, tayo po talaga ay makapagparami ng ating mga alaga. So dito nga po sa may bandang likuran ng pabahay ng ating manok, binabalak kong itatayo. So ito pa po yung mga ibang kawain, no, kalat-kalat. So dito po sa area na to natin itatayo yung pabahay ng ating mga pato. Dahil gusto ko pong i-spread yung area. Gusto ko pong hiwa-hiwalay natin yung area ng bawat pabahay para kung madaan-daanan natin ay malilinis-linis natin. So hindi mapabayaan yung iba at di mapag-iwanan. So ayun na nga, no, nandito na po yung ating mga kawayan na gagawing poste. And ayun, so kalat-kalat po talaga yung ating mga gamit ngayon. Unang-una at hinahakot ko pa sila. And ang ginagawa ko na sa ngayon is kinukuha ko na po yung kanya-kanyang sukat by part para pagka nag-umpisa na po tayong gumawa ay salpak na lang po ng salpak para mabilis. So ayun nga, no, ipra-priority muna natin yung bahay and pagkatapos ilipat natin yung mga pato, tsaka na lang po tayo magbabakod. And marami tayong gagawin dito. Pagkatapos ng pabahay ng ating mga pato, binabalak ko na rin po na isusunod natin yung mga native na baboy or yung pabahay ng ating mga kambing. So yung tupa natin is meron na dun sa taas, pabahay. Kaya lang wala pa siyang sidings. Mas gusto ko kasing i-priority yung pabahay ng ating mga alagang pato dahil nga sa parang na-stress po yung ibang alaga natin na manok. At sila po yung nag-aaway-away sa isang area lang. So ayun, no, isa po sa effort na ginawa natin para
mapabilis yung ating pagpunta sa taas is itong daan. Sa ngayon ganyan lang muna siya, and pag naitayo na po natin yung pabahay ng alaga nating pato, so unti-unti na po natin yan na i-develop or papagandahin pa ng konti. So ang balak kasi natin, no, maging exclusive lang to para sa ating mga alagang manok dito sa area na to. So ayun, nakita nyo, nag-aaway-away kasi sila. So isa po yun sa mga problema natin dito. And punta lang tayo dun sa may loob, no. So unang-una nga nandito yung ating mga panabong na dalawa. And ito po kasi yung pinoproblema ko sa kulungan na to. Bali sama-sama po kasi yung mga alaga nating pato at manok. So napakarami na pong nangingitlog sa ngayon, pero yung Muscovy ducks po natin or yung pato ay wala pa naman kahit isa. So isa po siguro sa dahilan yon, nag-aaway-away kasi sila, naghahabulan. Kaya na-stress po siguro yung ating mga alaga. So kung titignan nyo yung mga itlog ng ating mga alaga ngayon, so halos meron na po lahat ng ating paitlugan. And ito, naglilimlim na. So dito is meron na rin. So halo-halo na nga yung iba. Kasi kitang-kita naman sa sa kulay ng itlog. So yung medyo brown po, no, yan po yung ating mga napalabas dun sa ating pagbe-breed noon sa ating mga heritage chicken saka native. So nag-upgrade po kasi tayo noon. And yung mga malalaki po nating inahin is yun po yung na-produce na natin. At sila po yung nangingitlog na ngayon. So yung mga yan is pure native pa rin. Yung iba dyan. And meron pala tayong bago, no, na dito. Bali, nag-start na po tayong mag-incubate dito. Pero yung nandito ay itlog po ng manok panabong. Dahil gaya nga po ng sinabi ko ay gusto rin po natin magparami ng ating manok na panabong. So yan, ipapakita ko lang po yung kasalukuyang nangyayari sa ating incubator. So dito po ay meron po tayong 30 piraso na itlog ng panabong na manok. At ito po ay galing sa game farm dyan sa kabila. So yung last na 2 days na pagkukolek ng itlog ay kinolek ko, sinabihan ko sila dahil nga tapos na yung kanilang breeding. So kumuha lang ako ng 30 pieces na itlog. So marami na po yan. O sana nga kahit na 50% ang mapisa is marami na po yan. And nandito sa baba yung kanyang tubig. At mayroon po tayong bumbilya dito na 40 watts. And nilagyan na rin po natin ng pan yung kanyang itong ating incubator para naman yung circulation po ng init sa loob ay maging pantay. And dito naman sa ating kulungan dito or yung dati nating pintuan ay ni-recycle ko po yung nasa babuyan dati na ginawa naming breeding pen ng ating mga manok. Dahil sayang din naman, so saktong-sakto siya sa sa ating pintuan. So tinanggal na po natin yung net dahil lagi pong sumasabit. So ayan, okay na. Bali mga recycle po, no, karamihan ng ating mga dito, mga gamit or ginamit dito sa ating bagong pabahay. And ayun na nga, bali kinulong ko muna yung ating mga alaga dahil nga sa nag-repair tayo, and naging maganda naman yung kinalabasan dahil na-segregate natin sila ng maayos. So yung pato na lang talaga ang problema natin. And napapansin ko itong isa parang na-stress yata yung sa paghuli ko kahapon. So magbibigay po tayo mamaya ng gamot. And ito, yung iniiwan ko dati na 2 rooster na panggamit natin ay nag-iisa na lang po dahil napasok po tayo dati dito ng predator, kaya na 5 sisiw po yung nakain sa atin dito, kaya binakuran ko na lang po siya ng buo para naman kahit papano ay mas secure lang ng konti. So ito po yung kabuuan ng ating ngayon, ng ating
manukan dito sa loob at sa farm yung mga binabalak natin. Ayun po yung mga gagawin natin. So yung pabo nandun, no, hinalo muna natin. Kaya lang inaaway yata ng rooster natin. O yan. Malapit na po nating ilabas, no, itong ating rooster dito para ipahinga natin. Dahil nga sa malapit na rin maglimlim itong ating inahin. O ayun. At sana makapagparami tayo this year and makagawa natin yung mga gusto nating gawing pabahay para naman maging maganda yung pag-aalaga natin. So next time naman, baka dalhin po natin or sa ano naman po tayo mag-video sa mga alaga nating kambing at tupa. Dahil marami pong ngayon, anak. So may mga bagong anak po tayo ng kambing. Kaya abangan nyo po sa susunod nating video.